Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Alright. Good morning, good evening. Ang ganda pa naman ng mukha na ko. Sabi ko, good morning, good evening from Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? And we will know later bakit Luzon, Visayas, and Mindanao. From Manila to New York and back. Welcome, sisters. I am Hi, Raquel. Checo. Matthew. And Julie is currently not joining us. She is feeling a little under the weather, and that's the reason kung bakit Luzon, Visayas, and Mindanao ang aking opening na naghang pala ako kanina. Okay. So, it's going to be a fun-filled conversation today because this is something that I think it's kind of political if you wanted it to be, pero we're trying to avoid that, but rather it's really because we just concluded the month of February, that is our love month, where we talk about so many things about love, from unang kilig to reconciliation, and the different challenges, the different perspectives, point of views of our sisters, and how it really evolved over time. And as we journey together in our midlife, here we are once again. We're going to talk about a totally different topic, and the month of March is nothing different because for the month of March, it's already jam-packed with activities that we have every week, but we're going to definitely kick it off strongly with the women's, the International Month for Women. Parang Women's International Month. Parang ganyan. Tama ba? International Women's Month. Alam mo, sorry, because I was saying, may amats na ako bago pa ako jumuhin sa conversation. Mas okay yan. Okay, but yun na nga. So, International Women's Month, we're going to talk about the different influencers in our lives, primarily focusing on definitely those who truly, had an impact to us, and that's where all of our conversation. But even before we go there, anything that you would like to share about yung last month's topic, yung love month? Anyone? Matthew. Wala nagsalita. Ano pa? Oo nga. Internalization lang. Pinagandaanan ni Matthew yung topic ngayon eh. Okay. Hindi, yung love month, masaya naman yung love month. So, puro love. Tapos, madami tayong natakel. Nakakatawa yung buong month ng February. Madami tayong natakel. Hindi lang siya about love per se. Madami eh. So, yung mga topics natin na hindi lang siya romantic love, napunta rin tayo sa iba pang kinds of love, tapos papaano tayo nagbibigay ng love at tumatanggap ng love. Maganda yung discussion natin for last month. Oh, tsaka dyan talaga yung naging rin ni Matthew, yung sinabi ni Matthew niya, LRTC. Diba? LRTC. LRTC. Yes, love, respect, trust, and care na isang major foundation ng kahit anong relationship. Okay. Tama naman. Sa akin na pinaka-controversial yung reconciliation na part. Oo nga eh. Kasi absent si Checo nun eh. Oo nga eh. Kaya wala akong ma-share. But again, just like what we said, for this month, it's a new month, and eventually we'll explain the reason kung bakit meron tayong season 1, kung why we practice or exercise yung seasons.
Eventually, as we progress over the weeks, will get to know why and how we classify the seasons. No, but for now, let's talk about International Women's Month. So our primary topic is that who are our top three super women, and when we talk about the top three super women in our lives, it's not really specifically to the women, but their influences and their impacts to our lives. And, in the different, because we're already in our midlife, and there have been several women who influence us in our lives. Those who really help nurture, educate, discipline, care, and even love us in every life milestones, right? We will talk about these women in celebration of the International Women's Month, as I said earlier, and why their influence were very impactful, especially now that we're in our midlife. Meron pa rin ba silang impact sa atin now that we are already, the person that we are now? So I'll start off with, as part of growing up, who is your superwoman growing up and why? Dahil wala si Julie ngayon, dahil wala si may Julie lumalabas ngayon, na question din para daw mas clear. binigay ni George kagad yung kabuuan ng tanong eh. Yung aside from, mamaya pa yan. But, kasi, hindi pa natin alam kasi kung ano yung sagot eh. Pero, I'll answer. Siguro, I'll start off with from the prettiest to the youngest. Ganon. So, huli si Doc Matt. Parang ganyan. Alright? So, siguro sa akin, influential growing up would be, I think nandun naman yan, medyo given na yun na it has always been my mom, no? Si mama yung talagang naging foundation ko of how to feel safe, no? Si mama yung naging foundation ko ng core values ko. It has always been my mom who taught me the alphabet even before I learned it in school. Even before I learned kung paano humawak ng lapis sa eskwelahan, si mama na yun lahat. So growing up, it has always been mama. Pero, the kabuuan ng question, since sinambulat na ni George yung kabuuan, aside from my mom, correct, not following instruction. No, it's okay. Hindi naman alam ni George, hindi ko siya nasabihan doon. So aside from my mom, were there any other women influencers growing up? Yes, definitely. And I think I'll start off with Miss Macaraeg. Si Miss Macaraeg, siya yung aking prep teacher. Si Miss Macaraeg, naaalala ko pa siya until now. I see her as someone who is a disciplinarian. Siya yung tipong itsurang Miss Minchin. And I really appreciate her until now because even amidst yung very stern, very disciplinarian features, si Miss Macaraeg has always been someone that I feel comfortable with aside from Mama. And it has been very critical and crucial because they have opened, si Mama and Miss Macaraeg, they both opened my eyes to learning. Yun yung siguro yung sa akin. And as an individual, as a kid, it was very important na timid kasi ako, mahiyain ako. Believe it or not, mahiyain ako nung bata ako. No, kahit na sabihin natin na pinatatayo ako ng nanay ko, I think I was 4 or 5, pinatatayo niya ako sa mesa para pag-recite ng digestive system, mahiyain pa rin ako. At ano yun regardless, may okasyon or wala, basta may bisita sa bahay, ay alam mo si Pen, kaya niya nang recite ng digestive system. Tapos, I have always been very comfortable sa confines ng mom ko, kung paano siya magturo. And now that I have parang ventured sa preparatory, hindi ko alam kasi biglang may mga bata na ano yung concept na meron akong kaklase, hindi ko alam. But Miss Macaraeg, though she was a disciplinarian in features,
she has made it very comfortable kung paano ako makikibagay sa ibang mga kaklase, paano ako matututo, paano ako dapat maging comfortable sa pagsasalita, yung pagtitiwala, and all that. And I think she did that caringly, and that's why it was very impactful for me growing up. That's for me. Very good, Stephen. Ako makasunod. Siguro sa akin, syempre, ako rin katulad ni Stephen, yung nanay din, no? Pero yung, siguro yung personality ni nanay na, yung talagang, yung strong woman siya. At saka, parang ano siya, yung flexible. Hindi mo alam na kumbaga hindi ko alam kung paano niya nagagawang. Ang ano ko nga doon sa nanay ko si World Peace. Siya yung matapang, pero at the same time, lahat ng tao is kaya niyang, kumbaga kaya niyang pakibagayan or natatouch niya in so many ways na unique sa per person. Pero siguro yung doon sa yung growing up na talagang tumimo sa isip ko, and I guess medyo yung lumakas ang loob ko na ay magaling pala ako sa numbers. So katulad ni Stephen, yung teacher ko rin ng grade 6, si Ma'am Foy Enriquez. Actually siya, yung type ng ano niya, nung grade 6 kaya siya naging classmate, naging teacher. Parang talagang sa kanya ko na-discover na ay magaling ako sa numbers. Sa kanya ko lang talagang na-discover and parang siya yung nag-conclude or nagbigay ng confidence sa akin na as ano ko nung lalo na nung nag-high school, para kasing maganda yung type of teaching niya during that time. Although talagang kinakatakutan siyang teacher. Pero siya yung talagang up to now kasi siya noon parang nagra-ranking siya. Kaya ako natutuwa kasi parang hindi kasi ako kasali noon sa yung 'di ba Matthew merong mga tulong-dunong nung elementary. Ewan ko meron. Sa public sa school private merong ka pala nag-aaral. So yun. Parang yun yung doon ako nagkaroon ng confidence sa sarili ko na parang yun pala yung yun yung strength ko as a person. So kaya parang siya yung isa sa kaya siya nasa core memory ko. Bukod sa kanya, syempre, actually marami. Pero siya yung talagang nagpa-boost ng confidence ko during nag-aaral ako. So yan. Sino ba sunod? Ikaw na yon, Jeko. Malamang. Ako, syempre, siguro pare-parehas naman tayo sabihin natin is our mom, no? Pero siguro kung bukod sa mom ko, ang pinaka natatandaan ko, kasi actually iniisip ko na yun tatanong yan na bukod sa mom mo, sino yung, kumbaga parang nag-influence sa'yo. So talaga nag-isip ako, sino nga ba? Pero alam ko meron. And then good thing, parang naalala ko siya, kasi kaya lang wala na rin siya ngayon Pero nung alam ko nung maliliit pa kami, ninang ko yun sa Kumpil, no? Si Tita Pearly, yung pangalan niya. Pero wala na siya ngayon Pero ang natatandaan ko talaga sa kanya, since, yun nga, previously naman sa mga episodes natin na nasabi ko naman yung lagay namin nung araw, parang ganyan, so we're not well off. So siya yung natatandaan ko na kapag wala si mommy, siya yung parang tumatayo sa amin na parang nanay-nanay. Parang ganon. So, pag kunyari, lagi siya nakaantabay sa amin. Parang, kumain na ba kayo? Yung ganyan. Kumbaga, parang lahat nga yata kami naging inaanak din nun sa iba-ibang occasion. Diba may ninang pa sa Kumpil, may ninang pa sa Binyag. Parang so, parang siya yung naging ninang ng halos lahat ng okasyon. Apat kami yung magkakapatid Parang ganyan. So, sabi ko, siya yung next to my mom, naisip ko na growing up, malaki yung naging influence niya sa amin because yun nga siya yung umaalalay kay mommy, sa amin, parang yan. Natandaan ko pa nga nung elementary, graduate ako. Parang siya pa yung nakaalalay sa akin na parang
oh, ganito dapat yung ayos mo. Pinahiram niya pa ako ng parang necklace just to, parang feel good ka kasi nga it's a very very special occasion. Parang ganyan. So, yun yung ano ko, ah, na-idol ko or bukod sa mom ko is talaga naka-influence sa akin for me. Yung sa akin naman, syempre lahat tayo, nanay, di ba? Natutunan ko doon yung pagiging mabait dahil sobrang bait ng mami ko namin, sobrang bait na kahit sino talaga kaya niya kausapin. Ay doon ko rin natutunan na wag kang uuwi kunyari nasa public ka, tapos meron kayong isang space na holding area, parang ganon. Tapos hindi siya umuuwi nang wala siyang kaibigan na bago. Talagang may kakilala, may yung machichika niya lahat. Ganun siya. Tapos natutunan ko sa kanya 'yon. So, tapos naalala ko ngayon, bukod doon kasi sabi 'di ba, aside from your mom, yung aking Sister Cathy. Ayun, si Sister Cathy ng Legion of Mary. Kasi Legion of Mary ako, simula bata, kami magpipinsan, kami ng kapatid ko. Simula bata hanggang mag-college, Legion of Mary kami. Tapos si Sister Cathy, siya yung president nung Legion of Mary dito sa Kalumpang. So, kada Saturday, kami yung magkakasama. So, doon ko talaga natutunan yung, kasi nilulook up ko talaga siya eh. Sobrang talino, lahat ng pinag-aralan, siya yung top 1. Yung mga Aguinaldo dito sa Kalumpang, yun, lahi nila yun. Yung mga matatalino talaga. Yun, talagang nilulook up ko siya. Tapos hanggang ngayon, na aalala ko na ang turingan na namin, talagang parang ate ko siya, parang ganun. So, sa lahat ng pagkakataon, nandun din siya sa lahat ng highlights ng graduate kami, simula elementary, high school, college, magkakasama. Kahit ngayon, na may mga kanya-kanya ng buhay, pero nagkikita-kita kahit paminsan-minsan. So, siya yung talagang ina-idolize ko. Madami rin kaming natutunan. Bukod ako, pati kapatid ko, kami magpipinsan, nila Joel, nila Jacob, yan. Madami kaming natutunan sa kanya na magkabutihang asal. Thank you, Doc. So, so when I was incorporating these questions for this week's topic, no, alam ko kasi talaga na ang isang magiging common na sagot, however we put it, will always be our mom. Especially, we're talking about the milestones, not specific to, kasi di ba parang masarap kasing pag-usapan who had been instrumental, who are these amazing women who had been instrumental in our different life milestones. And it all starts with, growing up. It all starts with, at home. And who else? Sino ba yung, if we're going to celebrate International Women's Month, I think it should be celebrated first and foremost with our moms, no? And I guess that is something that very dear to us all. And that's the reason why we have to parang divide it into life milestones instead of talking about just one person or persona in total or one woman in particular. So, next is after growing up, diba? I will cut the chase from elementary, high school, college. Doon na tayo kagad sa next life milestone, and that is working. So, as a working individual, who has been most influential. So, iikot naman palagi ito dun sa level of influence eh. Di ba? And what character or traits or even learning we still carry on because of that. The good thing about talking about the working milestone of our life is that at dito rin natin unang may experience yun eh, yung unang magkaroon ng ATM, doon magkakaroon ng unang professional encounter, paano ba talaga makiharap sa mga tao after school. And there are people, and I think it's very natural for women to be nurturing, to be caring. There's this very motherly approach, and that's the reason why most of the time in the office, it's either we cling on to either our brothers or sisters, or meron din tayong tinatawag na mami ganito, mami ganyan sa office as a sign of respect. And I think that's part of us being Filipino. But siguro, aside from that is, one person in particular when I was working, and I can say that this person has been very dear to me,
as a friend first and foremost, si Pam yon, Pam Escobar. I've worked with her from the very first job. Yun yung sa may people support way back 2003. We were both agents, and she has been very friendly, very accommodating, very cordial. Lahat na lang, unti mo sa Yossi break, she's going to ask me what's my scheduled breaks or scheduled lunch para lang masasabayan niya ako. At ako pa yung suplada, ako pa yung parang, why is this person so clingy? And nandito naman kaming lahat to work. Bakit kailangan may ganito? Because iba yung understanding ko of working eh. Parang feeling ko nag-level up ako sa buhay noon. What I did not know is that the people that I will be encountering at work will be very true and honest people, no? And they can be a very big stepping stone in developing my professional journey. And I can definitely say that Pam has been that person to me. You may not know her personally, but she has been very instrumental. I've worked with her in people support, and I've worked with her also in Accenture. And in both in parang in different organizations, the friendship remained, no? And sometimes we're going to think that when you are friend with someone, you are going to both agree in almost everything. Ang nakakatuwa nito is that why is Pam influential sa akin? Because we are going to debate so many things about different processes, different procedures, different perspectives on how a matter should be resolved. And yet, kumbaga, kahit na mag-clash kami, at the end of it all, parang we're going to remain friends. Now, we may have different perspectives, we may have a different take on different angles, but we maintain that level of friendship. And I think on top of that, yung main concern of, hey, I have authentic care for you, and all I want is for you to further develop. Ganon. Na as a professional. And I like that. We maintain, and we've been friends also for what? For 22 years. Ganun kahaba na ako nagtatabaw. For 22 years, we maintain communication. And again, what is it that I still carry? What's that learning that I still carry? That we can butt our heads together, no? We can argue about principles at work or the organizations that we belong to, whether current or in the past, but our same vision of developing one another will remain to be there. It may sound a little parang harsh at first, but once you see the perspective of that person, especially Pam, then I appreciate her even more. So yung ganung level na merong level of authenticity, that level of sincerity, that level of professionalism, and mind you, meron kaming tinatawag na mental break. Yung mental break namin is that, kasi saan ba kami nagkakilala sa office, di ba? Yun sa working life, sa people support, sa Accenture. And these are not small puchu-puchu organizations. These are big organizations, and they are very focused sa mga serious matters. So, from the time that we clock in until the time that we clock out from the overtime, puro serious matters. So, meron kami tinatawag na mental break na ultimong, alam mo, it's really laughing at nothingness. Yung parang pag-uusapan namin mga super mababaw, bawal mag-usap ng anything serious. So we're going to talk about anything na very casual, anything na very light. We're not going to talk about anything na serious because we can do that from the time that we clock in until the time that we clock out from overtime. So palaging ganon. So, and I think that is also another thing that I learned from her. Yung maintaining that level of and degree of of being comfortable after
after a day's work, after 8 hours, 9 hours, 10 hours, even to as much as 16 hours in the office, bigla kang, ay okay, I still have this person na kapag nagpunta kami sa Yosian, drop everything, it's our mental break. We're not going to talk about the issue in the office. We're going to talk about nothingness, yung mga ganyan. And I like that. And that has given me that level of parang masaya lang sa loob, yung parang inner comfort. And I think that's very important, especially when you are, going through a lot, whether in the office or personal. And masarap din na sa opisina ay meron kang masasabihan ng personal life mo. Kasi normally, ang sinasabi ng mga tao is that you have to separate work from family or personal. You have to separate your personal from your work and all that. Pero masarap pa rin yung someone who would understand you why you're having a bad day, for that particular day. So, I guess that's for me. So, na-check ko, parang paano ka na eh. Siguro sa work naman, I would say na sino yung most influential. I would say yung siguro unang manager ko before ako naging team lead. Before I started yung leadership stint, parang ganon. Kasi before that, I think it's very important to, well, by the way, ang pangalan niya Ellen Gay. Hi, Ellen Gay. Pero sobrang tagal na noon. Imagine, no? Kailan ba ako nag-start ng leadership stint? Medyo matagal na din, no? Pero I think I would say na siya yung parang pinaka-influential because siya yung natatandaan ko sa sinabi niya na, kasi diba, sometimes we're somehow hesitant kapag nagtitake ka ng new responsibilities, diba? I don't know with you guys, no? With you, Fen or Raquel, no? Nung nag-start kayo maging team lead or manager, parang ganyan. Pero ako kasi at that time, parang sobrang kontento na ako doon sa kung ano lang yung role ko. Parang ganon, sa workforce management. And then siya yung nagpa-realize sa akin na, I can do this. Parang ganyan. I can do more. And kung hindi siguro dahil sa kanya, baka alam mo yon, yung mindset ko is ganun pa rin na kontento lang. O, hindi ako naniniwala siguro sa kakayanan ko, no, to handle a team or to become a people manager or people lead, parang ganyan. So I would say na siya yon. Isa siya sa nagkaroon ng malaking influence sa akin. Siguro yun yung naging start, no? And then tuloy-tuloy na yun, yung leadership stint ko, no? And gusto kong ibigay sa kanya yun as kumbaga parang somehow recognition, parang ganyan, na isa siya dun sa naging reason ba't ko tinanggap yung role na to, bakit ako ganito today. Parang ganyan. Yun lang. Oh, ikaw, sana Stephen. Sige, ako na. Nakangiti si Stephen. Gaabang siya. Sino kaya susunod? Pero ako, same ng experience ko nung more on kay Checo than kay Stephen. Pero ako kasi, yung parang katulad rin nung nung elementary teacher. Itong person na to na rin nung capable ka ng ganyan. Until ngayon, na yung mga bagay na kala ko hindi ko kayang gawain doon sa task sa office is na kumbaga parang somehow is na-accept ko na kaya ko pala. Parang gano'n. Siya yung nag-encourage talaga sa akin na isa pa nga, may pangonsensya eh. Hindi ko siya si yung chief officer sa co-op, si Miss Ida. Kasi sa office, sa co-op, parang family culture yan eh. Pero si Miss Ida kasi, bilang galing siya sa corporate, parang doon ko natutunan sa kanya, yung sa side na, kami niyan, exact opposite kami pagdating sa leadership. Kung siya
Di mo alam dyan, yung mukha niya, di mo alam kung seryoso or galit siya. Hindi mo maano talaga, hindi mo madidistinguish sa kanya. Pero isa siya sa ano, kumbaga from associate ako, tapos nung even yung binigay na role sa akin na hindi ko naman iyon yung forte ko, na nagawa ko siya dahil may halong pangongonsensya bago niya ako na-convince na i-take yung responsibility. Tapos ulit-uli, another from accounting department, napunta ako ng operations, na takot ako kasi during that time talagang wala akong experience sa operation. Ang alam ko lang mag-record at magbalanse. So siya rin yung nag-open sa sa perspective ko na okay pala, kumbaga hindi ka pala makakahon. Hindi ako nakahon doon sa idea na akala ko talaga tatanda ako sa accounting. Sa finance. So parang mas masaya pala at saka fulfilling pala yung nandun ka sa side. Sa co-op yung dun sa side ng sa operation na nare-reach out mo yung maraming tao. So siya yung until ngayon, yung huli kong naging scholarship sa Boston. Pikit mata ko ring yung siya rin yung talagang sa akin doon, nag-encourage na wala namang mawawala. True enough. So sa pagte-take ng risk is meron kang mabe-benefit na na talagang sa totoo lang si Miss Ida, malaking factor siya. I'm sure hindi lang sa akin. Sa maraming individual sa office on a professional side. Na isi-set aside mo yung personal over doon sa professional side ng relationship. Considering nga na sa namin sa institution namin sa co-op is medyo mahirap mahirap mong isabuhay ang pagiging yung di naman yung sa professional, yung relationship kasi mga close, ganyan. So kung paano mo i-deliver na hindi ka makakasakit, paano mo ma-deliver ang isang bagay na okay pa din, ma-maintain mo yung relationship mo. So yun yung isang yung talagang naging guide ko on sa aking work. Ikaw na, Matthew. Ako na. Yung sa akin, si Nanay Ipay. Si Nanay Ipay, tita siya ni Mami. Siya yung nagpalaki sa amin magkapatid. Hindi ko pa rin siya makalimutan hanggang ngayon. So tuwing magtitirik din ako ng candle, I regularly do this every night. Nagtitirik ako ng candle sa labas ng pintuan. That's every night. So parang nagsisend lang ako ng prayers, tsaka ng love, lalong-lalo na sa lahat ng mga ancestors namin. So ganyan, si Nanay Ipay kasama siya doon. So si Nanay Ipay, siya yung nagpalaki sa amin. Tapos hindi ko siya makakalimutan kasi malaking influence niya sa akin lalo na sa self-sacrifice. Yun. Kasi yung self-sacrifice niya talagang hindi matatawaran. Hindi na siya nag-asawa kasi pinalaki rin niya sila Mami at saka yung mga kapatid ni Mami. So, Tubang Batangas sila, tapos kapatid siya ng nanay nila Mami. So, pinalaki rin sila noon, tapos kami rin ay pinalaki. So, tapos nung kukwentuhan kami, siya rin yung kakwentuhan ko kahit nung mga bata tungkol sa mga iba't ibang mga kababalaghan. Yun. Kaya ako namulat din sa mga ganon. Yun yung dahil sa kanya. Kasi siya yung malaking influence sa akin. Siya rin yung nag-i-explain. Yun yung thankful ako eh. Siya yung nag-e-explain sa akin kung ano yung mga yung mga ganung bagay lalo na sa mga mundo ng unknown. Yun, kaya niyang i-explain sa akin eh. So, doon nag-open din ang mata ko, ang utak ko sa mga ganung larangan. So, si Nanay Ipa yung most influential sa akin na habang lumalaki ako, natutunan ko din yung self-sacrifice sa kanya. Na tipong kahit anong gawin, parang lang magbigay, 'di ba? Yung kahit sabihin na sobrang bait mo kasi, pero yun na yung personalidad na parang tipong 'di ba? May ganun tayong personality trait Kanya-kanya tayo na personality trait na kahit na saang panig o kahit ikaw na yung parang agrabyado, parang willing ka pa din. Sige na, para 'di ba? You just love doing that. Yun, sa kanya. So sa work, natutunan ko yung ganun pa rin yung ugali para
malinis lahat, tapos walang sumbatan, walang galit, napapaloob. Yun, yung pagiging mahinahon. Kaya siguro dito rin ako napadpad sa ganitong field dahil napakahinahon, napaka-soft-spoken nila magsalita. Kahit na parang galit, pero mararamdaman mo pa rin na may gusto siyang ipunto, pero soft-spoken silang lahat. Yun yung aking talagang most influential. Kaya pala Matthew. Oo. Oo. At saka ang pinakamaganda doon I guess na parte is that yung soft-spoken na part. Bilang soft-spoken talaga si Matthew. At saka very critical yan. Dapat very good listener ka and soft-spoken ka kapag doctor ka of psychology. Pero hindi. So makikita natin, no? And it's really more of ang kagandaan kasi natin dito sa topic natin now is that when we were given the questions ahead of our discussions, no, it made us stop and think and really contemplate, sino nga ba aside sa nanay ko? True. Di ba? Aside sa tama. Sino pa ba talaga yung influential na we have to dig deep? And because we don't want to just celebrate it as is na parang wala lang. We want to give justice why we're celebrating these wonderful women. Di ba? And I guess, like what I said earlier, we're going to talk about the life milestones, the life milestones that we have from growing up to working. And now that we are our own people, we are now our own person, now that we are in our midlife journey, who is that woman that has been most influential to us and why? So, I'm sure there will be a lot of viewers right now, listeners, and even us, no, na parang anong pinagkaiba nito dun sa growing up versus dun sa working dito ngayon sa midlife. Kasi sa akin, when I was contemplating about it, it's really more of yung talagang parang a compilation of different women who had been very influential to me. And when I look into it, it's not only the teachers, the supervisors, the managers, the workmates that I worked with in the past, but they are really even people that who do not know me pero had been very influential sa akin. When I was trying to contemplate, I have started pa rin kay mama, I have started pa rin kay Lola Mami, the mom of my mom, who had been kasi very matriarchal very very umiikot ang mundo namin sa pamilya and it was very critical when I was thinking na ano pa ba, should I highlight people from my elementary days, should I highlight the people from my high school, college, and even workplace? Meron nang ganung opportunity. So when I was trying to collect all of my thoughts, no, so I was thinking about mama, Lola Mami, and then here comes Regine Velasquez, Rosana Roses, Rufa May Quinto. Tapos ay ko, puro R. Pero it didn't stop there. Kasi meron pa rin akong Chris Aquino, meron akong Miriam Defensor Santiago, meron akong Meryl Streep, meron akong VP Robredo, and of course, pwede ko bang makalimutan, thank you Beyonce. Diba? So, Totoo. Thank you, Spice Girls. Diba, thank you, Spice Girls. And kumbaga culturally, it's not only within the house, but also yung pop culture. It's also the level of generation, no? Kailan pumapasok to? Some people may have not known fully yung influence that Miriam Defensor Santiago has had sa generation na meron tayo now. Totoo. Tayo na nasa midlife, na siya ay tumatakbo bilang senadora, siya tumatakbo bilang presidente, na hindi kahit kailan nanalo, na palagi kong sinasabi, sana nanalo siya. Chris Aquino, who came from a very influential family, but what? Chose to be someone of politics, but rather sa may show business. You know, sino ba si Meryl Streep na palagi nananalo ng Oscar, na hindi nga siya Pilipino pero she has been very impactful because she is someone that I look up to because siya yung tipo din ng meron siyang boses na maririnig hindi lang ng isang kwarto,
hindi lang ng isang bansa, kung hindi ng buong mundo. And when I look at it, these women had been very influential. And if you're going to look at it, no, from the very slapstick comedy of Rufa May Quinto to the very serious realm of politics ni Miriam Defensor, ang laki nung gap, di ba, of personality types. But they had been all influential sa akin, and they had been, you know, in my generation, in our generation, in our midlife, they created this world sa akin, in my heart, na, hey, I can be somebody someday. Yung ganong level na, you know, if I'm going to put my heart into something, and, you know, amidst all challenges then that they faced, no? Ang hirap din nun na, like for example, Chris Aquino na galing sa isang, you know, political family na papasukin mo yung show business na lahat ng pamilya niya, tinalikuran niya noong panahon na yon dahil gusto niya maging host ng Star Talk, ng The Buzz, and all that. I'm sure maraming umikot ang mata. But why has Chris Aquino been influential sa akin? Because ganun kailangan maging matapang ka sa mundong to And I think on top of the women's names that I've mentioned just now, I think there are so many other women who are constantly fighting for different advocacies, for different, you know, rights of other women also. And sometimes going beyond that. So, hindi ko talaga sinadya kung hindi maisama si Mother Teresa kasi baka mamaya instead of ma-celebrate ko siya, baka mamaya ma-bad trip pa siya. Ba't ako sinasama niya di pensa? Hindi naman basta yung ganon. But to be very honest, you know, I'm very appreciative of women, and I think I mentioned this before, kina Raquel, kina Checo, sa isa sa mga intimate conversations namin, wherein sabi ko ang ganon, another reason why I cannot be straight is because I will always see women, all girls and women, to be sa persona ni Mama. Palaging makikita ko as my mom. So I cannot be in any way intimately in connection with another woman. Parang ganyan. So I will never be straight kasi makikita ko lang ang kahit sinong babae bilang nanay ko. And kung ano man ang mga pinaglalaban niya sa buhay niya. So, I guess, yun yung ano so, sa akin. So nakita mo pala si Checo na nanay mo dati. Ano yun? I think, hindi ba ako gusto patunayan? Tumigil ka nga, naka-reserve niya sa ibang topic. Pero, para lang magkaroon ng context sa mga nandito na ka-sister natin. Kasi nung high school po. Magkakaroon yan sa April. Pinapangako ko. Pero maganda yung sinabi mo, Mama Ped. Tama yun. Kasi yung, di ba, madami ka binanggit na mga celebrities, mga idols, na women, tapos nagmi-make up ng buong personality. Kasi, like for example, on my case, talagang I really looking up talaga kay Anne Rice, yung favorite author ko. Siya talaga yung talagang parang siya na yung nando sa kapitapitagan sa pagsusulat ng mga Vampire Chronicles, yung mga ganyan. So si Anne Rice talaga yan. Tapos lagi kong naiisip talaga yung famous quote niya na none of us really changes over time. We only become more fully what we are. So, yun yung lagi kong natatandaan pag Anne Rice na nade-develop tayo. Tapos yung sinabi mo din, di ba, yung malaking influence sa society. Totoo naman, per tao, per individual, malaking influence ang lahat ng mga tao. Sa music, di ba, for example, si Anya, yan, yung talaga favorite artist ko. Yung mga parang new age na music na nagagamit ko sa meditation na mga sessions ko. So,
ito yung mag-e-explain sa atin na kung saan meron tayong mga tinatawag sa psychology na archetypes. Yun, yung mga kay Carl Jung, under ng theory ni Carl Jung, na kumukuha tayo ng mga pieces sa mga nakikita natin, tapos ina-adapt natin. So, nagkakaroon tayo ng mga archetypes, yun yung mga different personalities. That explains who we are sa ibang larangan, sa kanyang theory, kung sino tayo ngayon. Yun yung sinasabi mo kanina, yung while working, o yung bata pa tayo, tapos ngayon yung matanda na tayo, ano na ngayon influensya nito mga to. Yun yung mga yon na mag-explain na pwede siyang masabi na ito ka ngayon because of those influences. So, meron tayong tinatawag na hero archetype eh. So, sa hero archetype, kumukuha tayo ng courage. Ayan, kumukuha tayo meron tayong nakitang tao na parang ang tapang-tapang niya, lakas ng loob, kailangan ko to, gagayahin ko yan. O kaya yung mga self-sacrifice, yung nabanggit ko kanina. Kaya tayo mabait kasi meron tayong nakita na na-touch yung puso natin. Yan yung mga pursuit natin to achieve greater good or positive qualities ng personality. Yun yung ma-explain natin sa ating mga ka-sisters tonight, na yung mga influences, may it be positive or negative, pero may influence. Diba? Magkaroon tayo ng influensya na influensyahan tayo kahit papano. So sa pag-uusap natin ngayon, na tatandaan ko, while you were talking a while ago, yung mga different idols kasi, nabanggit mo, di ba? Yung mga sila Meryl Streep, ayan. Kasi may kanya-kanya tayo, di ba? Meron tayong inidolo na artista. Di ba? Meron yun. Di ba? Sabi mo, Rosana Roses, yung mga ganyan. May inidolo tayo. Tapos naalala ko kasi nung high school tayo, Mama Pen, di ba? Uso-uso si Rosana, si Osang. Talagang, ikaw yung talaga parang, talaga di ba? Magtatawanan tayo, gagayahin mo si Rosana. Yung patikim ng pinya, di ba? Yung mga ganyan. Alala nating lahat yan. Bigla nang pumasok sa utak ko na, oo nga, di ba? Nung time ng high school, ganun kakakwela, ganun na yung ano mo yung imagination mo, tapos napapatawa mo kaming lahat, tapos pero may sense, di ba? Yung mga ganung bagay kasi na-impluwensyahan tayo. Naalala ko lang. Pati siguro somehow, parang yung parang ikaw rin as a person, ikaw rin yung parang nakikita mo yung sarili mo rin sa kanila somehow. Yes. Kaya kumbaga parang nagiging inspiration mo din sila na parang totoo. Na parang na-duplicate mo yung sarili mo through sa yes. Tapos ngayon, yung nasa midlife na tayo naman yung nakikita ng iba. Oo nga. Di ba? And that will make future society na na parang kung i-connect natin yung itong yung sa mga influence. Naalala ko habang nagkikwento rin kanina si Stephen, yan din yung na-imagine ko na parang di ba? A bit of something netong mga person na to. Si Stephen, parang yung kakulitan ni Rufame. Ako, diba? Ako silang lahat eh. Totoo. Oo. Bigla ko nga naalala si Nicole Kidman, 'di ba? Raquel, diyan tayo nila Nympha, nila Julie, Nicole Kidman. Kasi talagang kung ano rin yung gusto mo rin, yung kung ano rin yung binavalue mo, parang iyon din yung nagiging mo, inspiration. Kaya doon rin na-connect. Yung sa akin naman, yung mga leaders na parang more on nagsasacrifice. Parang iyon din yung nakikita kong doon din ako sa kanila na i-inspire. Na parang meron dyan, may mga na-meet kasi kong leaders noon sa Global Women Leadership Network sa WOCU noon, na talagang alam mo yung self-sacrifice na dito sila nakatira sa ibang lugar pero nadedeploy sila sa ibang lugar, yung mga ganong level ng sacrifice na ang objective lang nila is to serve other people. Kasi ganun yung sa co-op din yung culture and values talaga, na parang you're living para dun para sa ikagagaling ng iba. So yun yung Tama. Yun yung gusto kong itanong kay Checo. Kasi, di ba, Checo, nasa... may meeting di ba, nasa buhay may asawa. Kasi ang tanong ko doon, kasi di ba, naduduktong natin na naglo-look up tayo somewhere. Ikaw, di ba, nag-look up ka sa mama mo,
paano ka pinalaki. Ngayon ba, tingin mo, ganun din yung paraan mo ng pagpapalaki sa mga bata? Oo nga. Bilang nanay ka. I think so, yes. Kumbaga parang, ako nga parang, sabihin natin parang nagiging sirang plaka ako. Kanina lang, magkakasama kaming kumain, no? Andun yung si Karil, si Chem Chem, na parang pinag-uusapan namin yung, what you call this, yung school nila. Kasi si Karil, lubas na yung results ng third quarter eh, diba? So okay siya with honors din. Ganun din si Chem. So consistent Congrats. sila. Thank you. Siyempre, manumana eh, no? Joke lang. Pero kumbaga parang sabi ko sa kanila, uy, na-appreciate ko yung, kumbaga parang sa amin ng daddy nyo, bonus sa amin na magkaroon kayo ng yung honor, parang ganyan. Pero ang pinaka-importante sa amin is yung mag-aral lang silang maigi, parang ganyan. Tapos may kasundot na yun na parang kami nung araw din, bukod sa taga-aral kami, gumagawa rin kami sa gawaing bahay. Kasi naman, yun lang yung talagang medyo na ano ko sa dalawa na parang disusi pa. Marunong naman sila maglinis, maghugas ng plato and whatnot. Pero, kumbaga parang kailangan lagi pang sinasabihan. Sasabihan. Oo, parang ngayon, ganun ginagawa ko. Parang lagi lang akong nangangaral lang din sa kanila. And I'm hoping na in the future, is madala nila yon, matandaan nila yon, 'di ba? Maasa ako, I'm not sure kung ako din yung i-look up nila, pero kumbaga parang ganun lang yung lagi kong sinasabi sa kanila, parang constant reminder. Sabagay sa atin, I don't know sa'yo, best, pero sa akin kasi, kumbaga parang wala kaming ganyang sit-down discussion na pinag-uusapan niyo, kumusta ka ba sa school? Wala, may ganun ba tayo nung araw? Parang hindi, di ba? Parang self-discovery na lang. Kumbaga parang, minsan nag-uusap na lang tayo pag pagalitan ka na lang eh. Pero yung pag parang in a good situation, hindi talaga siya ay sabagay kayo pala meron kayong family meeting. Kami walang ganun eh. Kumbaga parang sa mom ko is more on sa action ko siya nakikita, no? Kung paano siya yun nga, mag-sacrifice for our family, ano yung mga basta ginawa niya for our family. But it's not something na diniscuss namin. Ngayon naman, siguro ako, more on pasabi. Siguro, more on parehas. Kilos and salita. Bigla mo kinorek, no? More on ganon. Medyo. Siguro on ano. Medyo ganun ako. And I'm hoping na sana is meron naman din sila matanda ka na kasi, kaya ganun. Basta sinasabi ko nga sa kanila na parang, ano ba yung sabi ko kanina lang eh. Basta sabi ko na, yun nga, kumbaga parang hindi lang tayo basta nag-aaral lang. Dapat at the same time is, alam natin kung paano tumulong dito, especially dun sa kasama namin kay Jaja, no? Tulungan kung merong pagkakataon. Yung mga ganun. Kumbaga parang binibigyan ko na sila ng head start. Tapos, pinainom ko na rin ng wine. Alam ko, in the future, ano na rin kayo, magiging curious kayo, ganyan-ganyan. So, sige, tignan mo na. Uminom na kayo pala. May advance na. Parang, tapos sinabi ko nga rin sa kanila, parang, don't ever try smoke. Sabi ko ganon. Sabi ko, na-try ko na yan. So, it has something to do, it has something na parang somehow, isa sa mga nire-regret ko na ginawa, no? Sabi ko ganun sa kanila. Yung mga ganun, kumbaga parang lahat is sinasabi ko na sa kanila. Dapat sinabi mo sa kanila yan, na kaya ako nawalan ng best friend natin dahil sa paninigarilyo. Pinagawain namin dati yun. Wala ko lang. Ako pagsisisihan talaga na ginawa sa buhay ko yun. Kaya sabi ko sa kanila, okay lang kayo ma-curious. Karang ganyan. Sige, sabi ni Chef, anong lasa daw nung wine na ininom natin, best? Sige, tikman mo na. Ayos ha. Para sabi ko, at least alam niyo yung lasa. Parang ganyan. Pero sabi ko sa kanila, kung magiging curious kayo in the future, ngayon pala sinasabi ko sa inyo, wag nyo nang i-try magsigarilyohan kung ganun sa kanila. And sana, maniwala naman sila. Ayun lang. Hindi, feeling ko naniniwala naman sila sa iyo doon kasi meron ka naman ding ability to convince people or else, yung mga ganon.
Pero, on top of the or else na part, siguro, I wanna pick on Raquel and Checo more Kasi hindi pa nila na-share. At least meron tayong unrise from Matthew na who really had that parang generational impact, no? Na parang sabi nga yung archetype na binabanggit ni Doc Matt kanina, no? So sino sa inyo in our generation, whether now or before, known or not, had been very influential sa inyo in your midlife journey? Any of you can start. Parang sa totoo lang, nahirapan talaga akong sagutin yung ito yung episode na parang sumasakit yung ulo ko. Kasi, kumbaga parang ako mas more on personal. Pero nung nag-explain nga kayo kanina, parang doon ko rin nare-realize na parang kung ano rin yung gusto kong principles, kung anong gusto kong values, parang mas doon ako naglilin. O kung usapang artista, hanggang ngayon, ang talagang favorite ko na si Julia Roberts. So, kumbaga yung personality niya, parang yung masayahin siya and at the same time is strong woman siya, type na woman siya. So, yun yung naano ko sa kanya na parang nagustuhan ko. Kung yung kilala ha. Pero yung mga most nga, katulad ng nabanggit ko kanina, si Lena, siya yung yung managing director ng GWLN, yung Global Women Leadership Network. Kasi sobrang dami niyang sinacrifice para lang mapulfill niya yung GWLN nga pala is siya, it's a foundation na parang empowering women worldwide. So, kumbaga yung exposure niya, kumbaga yung expertise niya, yung experiences niya is doon ko na feel na parang ganito yung ganito yung gusto kong leader na parang yung strict. Kumbaga by that yung oras, kumbaga strict siya. Pero at the same time, yung loving siya, yung compassionate siya, mararamdaman mong nagke-care siya sa'yo. May So, yun yung, discipline. yes, disciplinarian siya. Pero at the same time is loving din siya. Parang hindi mo mariresist yung personality niya na makikita mo siya na parang as leader, pero at the same time, nandun yung niya, yung mararamdaman mong pagmamahal niya ron sa ginagawa niya. And nagta-translate talaga siya into actions na hindi pilit, hindi dahil meron siyang, yung parang talagang napaka-genuine nung niya. Kahit hindi mo siya, parang the first time mo lang siya nakita, pero parang pag nalaman niya na, leader ka sa isang co-op, ganyan, ganito, parang congratulations, kasi parang alam na alam niya yung mga pinagdadaanan ng ng mga leaders, siguro, lalo sa, yung mga discrimination among sa corporate and at the same time sa lahat ng institutions, no, na parang hindi equal. Pero kasi yun yung parang sineselebrate lagi niya na pag nalaman niya na, leader ka sa institution niyo. Wow, congratulations. Kasi parang alam na alam niya yung pinagdaanan mo para maging leader ka doon sa isang organization. So yun, sila yung yung nalulook up ko na leaders din. Na women leaders talaga. Checo, ikaw daw. Ano daw yung sino daw? Specific. Si Stephen nilang dyan na. Alin? Wag daw general. Ang dami kasi, no? Sa totoo lang, ang Dami dami. kasi, oo. Kumbaga parang, depende kasi kung anong sitwasyon mo siya encounter. Si Wonder Woman. Si Darna. Oo, Ako sa lahat siguro, ng yan. Artista? Artista ba? Ako siguro si Michelle Obama. Parang gano'n. I really love how parang somehow presented yung mga achievements niya, no, as a black
woman, parang ganun, ano yung mga naging experience nila before, parang ganun. I think, maraming mga, kumbaga parang bagay na na-share si Michelle Obama about doon sa, say for example, ano pa ba? Ano ba yung mga sikat si ano? Yan, yung in terms of poverty awareness, 'di ba? I think yan yung mga Tama. advocacy ni Michelle Obama, 'di ba? So uh, yun. Wala nasabi. Parang siya lang yung biglang kasi bigla more impromptu Parang wala kasi akong usually pag outside yung pinaka may close interaction or something. Parang wala kasi akong ganon. So, pero yung top of mind, yung quick answer lang to that question. Sino yung una ko may isip? I think it's Michelle Obama. Sorry, hindi ko nabigyan ng justice si Michelle Obama. So, siguro baka may sisters tayo na idol si Michelle Obama. Pero I think yan. Siya. Meron akong narinig na isa sa mga speech niya kasi. And very, siya doon, powerful. And the reason why I wanted to really hear, kung sino yung specific na person, whether sikat nga or not, na where we are now. Kasi, pwede kasi magkaroon tayo nung, alam mo yun, yung of recency di ba? Na parang because yun yung sikat ngayon, or yun yung sikat noon, or whatever, ano yung level of influence niya ngayon, to the point nga na halos lahat, nagte-thank you Beyonce, sumikat pa yung reels na yon. Because it only also shows that these people, whether they know us or not, they still have one way or another an impact or influence, not only to us, but to the world as a whole. Yung pop culture, yung politics na kay Michelle Obama, yung, and other stuff. Like, for example, let's say, in the of sports, we have Heidi Lin and all other great women athletes, di ba? And dito yung mas lalo nating nilalawakan pa yung pag-iisip natin na our world is not enclosed or just, within the four corners of our room, of our house, of our barangay, or the community that we belong to, but also we are a part of something bigger, the same way that they were once just a nobody who became a somebody because of fighting for those particular rights. There's this one word that Raquel has shared earlier na pumukaw talaga sa akin, and that is the word of discrimination. So, ang tanong nga kasi ng karamihan din, and men right now are feeling victimized by this, is because bakit merong International Women's Month, bakit walang International Men's Month? Why is it all circulating with women and they're protected and their rights and all this and that, pero bakit sa lalaki wala? And I guess it all boils down to that word of discrimination, prehistoric times pa. Why? We're in most of the things are predominantly governed by men. From deciding who can vote, men or women, it's only men. Those little things that were exercised in the past were not fully exercised, are now being exercised now, but not fully yet. And that's the reason why there is a thing called International Women's Month. It's not only a fight for motherhood, kasi may Mother's Day. It's not only a fight of beauty because may mga pageantry. It's a fight for all womanhood and the challenges that they faced in the past. The discrimination that they cannot go to church because they are a girl. Because babae siya. Dahil meron siyang mens. Dahil hindi siya pwedeng bumoto dahil hindi abot ng kapasidad ng isip ng isang babae ang kapasidad ng isip ng isang lalaki.
Hindi niya kayang bumoto ng isang leader kasi siya hindi niya kayang mamuno. Those are the different challenges why we are celebrating International Women's Month. And I guess those are the things that why I wanted to hear. It may shallow, it may sound shallow na okay, si Rufa May, si Rosana Roses. No, because they are the ones who even fought to be funny, wherein women were normally depicted as someone who should just be sexy. Na kapag galaw-gaw ka kumilos, hindi ka na sexy, hindi ka na maganda. Komedyante, dapat ang komedyante para lang sa pangit. No. Eventually, it evolved. And these are the things that these wonderful, great women has also fought for. Hindi porket nasa linya ka ng politika, dapat nasa politika ka na lang forever. And that's what Chris fought for. And those are the little things na parang, why were they influential to me? And I guess, dito magpo-proceed na ako doon sa next question, which is, after understanding it, after understanding the women's history and the foundation, the firm foundation of Women's Month, what do we think is the women's, is one of the women's rights that should be further protected, nurtured, or even strengthened? So when I was, going through it, at ang dami na rin naman talagang batas, internationally, locally, or whatever, fighting for the justification of equality of men and women in politics, in sports, and in everything else. Ano pa bang batas ang hindi pa nagagawa? But in reality, there's this still silent discrimination wherein women are still paid less than men. That in a particular, let's say, in a particular trabaho, mas marami pa rin ang lalaking architect, engineer, police, or whatever. No, not because women cannot or not in the capacity to perform the task. No, but there's this silent discrimination. So when I was thinking about the question, and the question once again is about ano pa bang women's right ang pwede nating maiano? Siguro, bigla ako naging simple. Kasi parang ang dami-dami na nga eh. Gusto ko lang talaga ng protection of and when I was looking through it, parang konti na lang naman yung ganitong meron. Pero kasi it's somewhat attacking culture. So very dangerous yung turf na yon kasi it's like almost attacking religion eh. 'Di ba? Na parang like for example, for some cultures they still allow girls, not women, to get married at a very early age. And yun yung siguro isang bagay na if there is something that I wanted to be strengthened, na magkaroon talaga ng parang international ruling regardless of culture, regardless of race or religion or whatnot, that there's a particular certain age for someone to really get parang married or whatnot. Pagpalagay na natin na nagiging mapusok na yung mga tao ngayon and they get into premarital sex and all that, and they get pregnant at an early age, there should still be parang parental guidance or pero the decision should still be made at a certain age of them individually, not tying them legally to a particular bond like marriage. Parang yun yung sa akin na if there's one thing, it's really strengthening that level of regardless, kasi parang palaging ang sinasabi, lugi kasi dyan yung babae, lugi kasi dyan yung lalaki, meron pa rin ganung level. Bakit kailangan may lugi? Pareho naman sila din na naging mapusok. Pero dahil pareho silang bata, we shouldn't be forcing them in any way or Pero kasi ang mas nakikita ko dito, lumalabas pa rin yung discrimination we're in. So, kailangan na lang ba talagang mapuwersa ng isang babaeng magpakasal dahil nagkaroon ng aksidenteng relasyon? Kahit mas bata siya or whatnot. And sometimes, ang mas malungkot pa nito, yung fixed marriage or what, na kahit mas bata. And I guess those are the things that I was really contemplating on. Again, when I was thinking about International Women's Month, I'm not only thinking about yung mas malalawak pang bagay. Ang focus ko nga lang nanay ko eh. Kaya lang naisip ko, technically, hindi naman to Mother's Day. So,
Hmm. Bakit? 'Di ba? So parang Oo. ganon. And I guess yun yung sa akin na perspective na eto yun eh. And I really adore and admire that level of resiliency ng mga babae na kakayanin pa rin pumasok ng trabaho kahit may dysmenorrhea. Na ako, I will never ever understand fully gaano ba kasakit yon or gaano ka-irritable. I wouldn't know. Hindi ko malalaman. Pero kinakaya nila. All I know is that from a second person's perspective, sabi nila masakit eh. E di masakit. Yun lang. Siguro yung sa akin, sundan ko na lang si Stephen. Sa totoo lang, parang growing up, parang hindi ko na-feel. Ako, on personal experience ko, na-feel yung discriminated and parang dehado dito sa culture, especially ng Pilipinas, ang mga babae. Kasi parang lumaki ako na parang, di ba mas strong ang personality ng ako sa parents ko, nakita ko, yung nanay ko, mas strong yung personality niya over kay tatay. So, hindi ko talaga, unaware ako doon sa mga discrimination na parang naging culture lang natin pala na naandyan. So, siguro ako yung isa kong gustong na nung na-expose ako sa kwento doon sa GWLN, marami akong na kwento na talagang hindi niya nakukuha yung position just because babae siya. So yung yung mga yung mga next in line doon sa position is kumbaga lalaki tapos babae. Up to that point na parang sabi ko parang ngayon yun yung gusto ko kumbaga gusto kong hindi naman maging aware na in a bad way na mag-aklas ka bilang babae, hindi gano'n. Pero kumbaga, naging aware ako, parang nalimit pala yung kapag ka hindi ka educated doon sa mga nangyayari outside doon sa na-experience mo on a personal level, ako sa work, sa family, hindi ko kasi na-experience eh. Kaya pero nung narinig ko yung kwento nung mga sabi ko, talaga palang gano'n. May mga countries na talagang ang set of board of directors nila sa yung sa cooperative is puro lalaki. Puro lalaki talaga. Kaya gano'n na lang yung kumbaga appreciation nila na kumbaga parang appreciation nila na kapag ka leader ka sa isang organization na nagli-lead ka is parang ang laking na yon, ang laking celebration na. Kasi siguro in empowering na na-educate tayo na parang teka lang, oo nga no, yung capability, parang kasi parang hindi mo siya hindi mo siya dahil unaware ka do sa capability mo as a woman, parang inililimit mo rin pala somehow yung sarili mo doon sa kakayanan mo na pwede mong ibigay, na kaya mo rin palang ibigay yung kakayanan regardless of gender. So kung mas meron na nga daw pag-aaral ngayon. So doon ako medyo na naging na ang babaeng leader is at kumbaga para bang sa isang organization, pag ang nagli-lead is babae, nandiyan yung firmness and at the same time yung discipline and compassionate ka doon sa ginagawa mo. So kumbaga parang andyan yung may brain ka and at the same time may puso ka rin. So yun yung So ako palagay ko dito siguro yung maging aware ang mga kababaihan dito sa kumbaga yung sa Philippines na parang we are capable more than doon sa nakasanayan lang natin, nakakayanan natin. Na hindi, yun nga again, hindi para ka maging ayoko kasi para kasi di ba sa atin pag Gabriela Silang ka, parang palaban ka, ganun yung datingan no? Hindi naman ganun. Pero kumbaga parang kapag ka Wala na-educate rin ka naman or masama kung ganun yung datingan. pero kasi kumbaga tama naman. Pero kumbaga may negative rin yun di ba? Somehow sa culture natin.
O totoo naman na wala naman talagang bilang tayo pa ba na baka di naman pala ba na parang ini-speak out natin kung ano naman lang talaga din naman kung ano yung tama, 'di ba? So kumbaga after mo nang ma-educate yung mga women pala na maging aware, alam niyo sa totoo yung mga ibang mga credit union, talagang inilalagay nila into policy na dapat may gender balance ang board of directors. Para lang ma-bridge yung gap na kumbaga umaabot sila sa ganong point ng action para talaga magkaroon ng ng equal opportunity sa mga kababaihan at the same time dun sa mga men doon sa kumbaga parang kasi kapag ka na-educate ka, mababalyo mo yung perspective na pwedeng ibigay or ihain ng isang babae sa kumbaga sa isang organization. At 'pag na-educate ka doon, magiging fully aware ka, maita-translate siya into action. So, hindi siya yung malilimit na parang, nakasanayan lang, ganun lang. So, kumbaga parang maaano siya, maa-appreciate yung value nung lahat ng individual. So, yun. Yun yung sa'kin. Yan. Ako siguro, sundutan ko na lang din yun. No? Kasi kanina parang si Stephen, sabi niya is, kung meron pa bang mga batas na pwede niya i-enhance, no? It's more of dun sa health nung kababaihan, para ganyan. Pero kasi, sa totoo lang, marami na siguro wag na tayo lumayo, no? Hindi na tayo lumayo dito sa Philippines. Marami na tayong mga batas. For example, yung Magna Carta, Mm. diba, of women, Yes, dito sa Philippines. Lahat yun na-cover. No? From sa health niya, sa political, Yes. economical, social, cultural, lahat covered ng Magna Carta na yon, right? Ang problema, ang nagiging problema lang natin dito, it's either, yun nga, siguro, pinaka-importante yung sinabi ni Bes na education. True. Ilan ba sa atin ngayon, no, na para aware na, meron palang Magna Carta may existing. for True. women. Meron pala existing na gano'n. Kapag sa trabaho, meron kang ganito, pwede mong, ito yung, kumbaga maging reference mo. So since karamihan sa atin is deprived sa education. Actually, hindi naman sa lahat sa babae. Kaya lang kasi, majority kasi ng population ngayon, babae eh. 'Di ba? Oo nga. So, kadalasan, kumbaga parang, yan, sila din, since malaki yung population, sila din yung, kumbaga parang malaki yung population na, lalo na yung sa mga remote areas, no? Talagang sobrang lugmok talaga sa kahirapan. Hindi talaga sila nabibigyan ng education. So, yun yung pinaka importante dapat na bit-bit ng lahat ng kababaihan kung kargado tayo ng knowledge, yan, through education, kasi talagang doon natin malalaman na, ay, marami pala akong mga karapatan na hindi ko pala napapractice because, yun nga, lack of education, ignorance, 'di ba? Because napagkakaitatan nga yung mga kababaihan. So, ang problema, since lack of education, tinitake advantage naman yun ng ibang gender. I'm not saying na, basta meron kasing ganyan eh, di ba? Pag merong medyo hindi nakakaalam, kung sino yung nakakaalam, nakakalungkot, sila pa yung nagtitake advantage, no? Parang ganyan. So, yun yung nakakalungkot na nangyayari sa lahat naman ng aspeto na kapag ikaw is na-perceive as weak, mas lalo ka nilang kumbaga parang ididiin, no, ilulubog, parang ganyan. So that's why ako ang hiling ko talaga, no, apart from sa dagdag lang kay Stephen, is education. Kasi once makargahan mo kahit naman sino, no, I'm not saying na babae lang, pero kasi nga since malaki yung population ng mga kababaihan, sana is mabigyan din ng equal opportunity lahat, na mabigyan ng proper education, knowledge, especially ano ba yung mga rights ng mga kababaihan. Ang ganda-ganda, maganda yung coverage ng Yes. Magna Carta na yon, no. Para nasakop niya na lahat, no? Regardless of the age, ano yung status mo, religion, etc., lahat naman yung na-cover. Gaya na nabanggit ko kanina, apart from political, social, cultural, and whatever categories covered ng Magna Carta na yan. And I'm hoping sana
maging aware, no, lahat ng mga kababaihan, especially here in the Philippines, na meron tayong ganoong covered tayo nung law Totoo. na yun. Totoo yun. So, yun yung Republic Act 9262 ng 2004, yung Violence Against Women and Children. So, yun yun. So, sa school, kami, sa DepEd, yan, pinopromote namin yan, yung RA 9262 ng End VAUSI. Yun yung topic, yung tagline yun, End VAUSI. End Violence Against Women and Children. So, regarding education, tama yung mga sinabi ninyo, mga ka-sisters. Talagang doon medyo pa kulang. So, ginagawa naman ng paraan ng ating departamento, parang ako yung DepEd Secretary, no? So, ginagawa naman ng paraan ng departamento na maipakalat at mapaintindi sa ating mga estudyante yung batas na yan. Tapos syempre kulang talaga kasi syempre, yung di ba, yung mga nasa midlife katulad natin. Hindi naman natin naabutan na may mga ganyang batas, 'di ba? Yung mga ganyan. Pero ngayon yung mga next generation, sila yung mga susunod na bubuo ng society. So medyo aware na sila. Yun yung mga ganda naman sa sinabi natin ng ating mga ka-sisters. Nila Checo, nila Raquel, tsaka nila Mama Pen, na kailangan talaga ng awareness, talaga social awareness regarding this matter. So tama, meron na talagang ganito batas. Tama si Checo, si Sister Checo natin na sakop niya na lahat. So mahirap yung may idadagdag tayo. Tayo naman hindi naman tayo expert para gumawa ng batas. Pero ang maganda doon sa mga sinabi, yung kung paano natin siya ipapalawak o para ipaparating sa iba pa. 'Di ba? 'Yon yung mga ganun para meron tayong awareness kumbaga. So maganda yung batas, maganda rin yung paano na siya i-implement. Ang problema nga lang natin ng karamihan, hindi nga tayo aware na ito pala yung sakop nito. Ayun, yun naman ang ginagawa ng ating sa school. Ginagawa ng paraan para mas maipaliwanag sa ating lahat. And thank you, no, because these are the things that, like for example, I'm fully aware of Magna Carta, of and VAUSI and things like that. Siguro and sorry, no, kasi I'm already seeing it's already 28 minutes past an hour. Partida wala pa si Julie dito. Oo nga. Let's get to that realization, no? And yun nga yung siguro yung dun sa part ko rin, no. Siguro dun sa realization ni Doc Matt, allocate ka na rin doon ng kung alin doon yung pang doc-mat talks mo on a psychological standpoint. Tapos, ano din yung personal mo as a person, no? Para sa sarili mong realization and how you can parang siguro further create a thesis about it, or whatnot. But technically, sometimes kasi di ba pwede mong paghiwalayin yung persona mo as an individual and your persona mo as a psychologist. Siguro kasi sa akin, maraming mga maganda kasing nasabi, no, about education, about awareness, and all that. I guess meron din kasi dito yung realization ko is that and again, siguro I would sound like a broken record by saying na it's always about generational gap because people somehow forget how our ancestors, the people who were ahead of us, fought for these rights tooth and nail because they really have to fight the right to vote, the right to go to school. Why? Because they were women and they were not allowed because of their gender. And these are the things that are taken comfortably by people who are experiencing the lightness because that liberty, that level of freedom is being exercised now. Regardless whether it's fully being exercised or still limited by those silent discrimination or whatnot. But siguro ang ano ko dito is that education in action is the realization here. On top of awareness. Kasi sometimes we are fully aware of what Magna Carta is. We are fully aware of what violence against women and children is. But are we truly parang
exercising that particular right when we someone who is or we are just very choosy and picky dun lang sa mga kakakilala natin or kaklose natin. When you encounter someone who is experiencing, let's say, marital abuse because she is a woman, or merong discrimination or whatsoever because of her gender, because of her being or having this parang whatever it is na naglilink sa kanyang gender, do we really proactively tell na, hey, magpunta ka sa ganito? Sometimes, andun din tayo sa assumption we're in, you should be aware of this already. I shouldn't be telling you what your rights are. So we keep quiet. And sometimes, yun din yung parang level of na parang, why is still International Women's Month being celebrated? Because, yun na nga, yung lack of awareness, yung action on top of the education, and all that. We may be fully aware of all these laws, of all this, and everything else. But, if this is still happening, then there's still a problem. Sometimes naman, meron ding, eto naman yung flip side of it, feeling of entitlement. Na sobra namang mag-exercise na, hoy, babae ako. Ito ang ito ang akin. Na sometimes, it's kumbaga parang misconstrued to something else. But the essence of, for me, and my realization here is, andun lang naman ako talaga palagi sa equality and equity to all, parang ganyan. Regardless of race, gender, religion, or whatnot. Lalo na ngayon na mas nagiging komplikado ang buhay because of transgender, right? Because of transgender, where do they fall? Diba? They will fall under women. They will fall under men. Pero, anong right ba talaga yung na-exhibit sa kanila? Ano bang right yung na-exercise nila? But still, siguro, darating tayo dun sa level of maturity as a community, as a whole human race, na magkakaroon tayo ng pantay-pantay. Mahirap ma-achieve, oo naman. Diruin mo, ilang daang taon nga. Anong year na ba? 2025 na. Ano ba yung mga pinag-uusapan natin na bawal mabumoto o mga babae? 18-something, 19-something na super aga pa na parang bawal silang bumoto, bawal silang mag-aral and all that. But siguro, just to finally make a point, it's really for me yung putting action in the education that we were able to gain and not fully be parang complacent, not because we are enjoying the fruits of the labor of our ancestors, is that we're going to take it for granted. It's being celebrated for a reason, and I want it to really be parang echoed as part of awareness din na ito yung pinagdaanan kasi ng mga ninuno natin eh. And this is the reason why you're enjoying your right to vote now. Why we are enjoying our right to equal healthcare or equal education for all. Yung mga ganun. And that's my realization. Ako po, para sa Senado. Charot. Loko-loko talaga. Sa haba-haba sinabi mo biglang ano. Ako nasundan ko na si Stephen para maigsi naman lang. Guro ako yung gusto ko lang tuwa-tuwa siya sa ginawa niya, di ba? Tuwa-tuwa siguro yung pinaka ko na parang to simplify lang is tayo as a woman, sabi nga nila yung, ewan ko kung nabasa na ninyo, babae ka, hindi babae lang. So, wow, nice. Yun yung ko, na parang pag nababasa ko siya, parang maano natin sa sarili natin na ang pagiging woman is, it's an essential sa family, sa community, and sa mga organizations na
meron tayong equal na kakayanan doon sa men na kung ano yung nagagawa ng mga kalalakihan is kaya rin nating gawain. So, kumbaga, maging part tayo, tama naman si Stephen eh. Kumbaga, kung tutuusin naman, wala na tayo sa sitwasyon ngayon na parang masyadong discriminated na ang mga kababaihan. Pero, nandun pa rin tayo doon sa nakagawian. Yung kumbaga, nakasanayan or nakalakihan natin. Na ako personally nga, happy ako na lumaki ako na parang walang ganong hindi ako na-expose sa ganong yung discrimination. Pero sa totoo lang, marami palang ganon na kibit-balikat sa mga kababaihan na parang mas nagsisettle na ako na lang yung magpapaubaya kasi ako yung babae. Pero hindi. Parang katulad nga na sinabi ko, kumbaga yung babae ka, hindi ka babae lang. Dahil it makes sense na tayo ay essential sa pag-create kung ano man yung magiging future ng isang family, napakalaking factor ng isang family, ng isang community, at ng isang organization man. At syempre ng isang bansa. So yun. So happy Women's Month. Pero mag-share pa pala sila. Kala ko mga Pisces lang eh. Oo nga. Gusto Dapat niyo pala mag-solo tayo. kayo? Sige, ako na si Matthew na yung huli, no? Oo, siya na yung Doc Matt. Oo. Ako siguro is, na lang, I'll take this opportunity as siguro, manawagan. Hindi, nananawagan ako sana. Kasi two-prong lagi yan eh. Diba? Gaya sabi ni Stephen kanina, it's either you lack of education or you have the education but you're not practicing it, diba? Parang you're not taking advantage of the knowledge that somehow imparted to you, right? Kunyari ako, aware ako sa ganitong law, yung Magna Carta for women or of women, parang ganyan. I'm exposed to different trainings and whatnot. So it's up to you sa atin mga kababaihan. Paano natin gagamitin naman yung mga information na yon? Sana wag natin sayangin, right? Let's somehow, kumaga parang practice kung ano yung mga natutunan natin. Huwag tayo mangimi, no? Just because, yan, marami naman tayong mga challenges na nakakaharapin talaga eh, di ba? Pero huwag kang matakot. Lalo na kung yung alam mo, sa puso mo, di ba, na maganda yung intention mo. Di ba? Para makatulong, parang ganyan. So, as much as possible, you speak your mind, right? Especially kung ang intention mo naman talaga is paano yung makakabuti para sa lahat. Parang ganyan. Pero kung talaga wala ka rin naman matino sabihin, babae ka, magkapwa tayo babae, then better na tumahimik ka na lang. Pero kung ikaw alam mo sa sarili mo na intention mo na paano mapabuti yung pamilya mo, mga kaibigan mo, mga kasama mo sa trabaho, and every any organization na part ka, no? Speak your mind, no? Take action, right? Huwag kang mangimi na tatahimik ka lang just because, again, siguro ito yung karamihan na na-experience ng lahat na tumatahimik na lang because, kasi yun na yung sabi nila eh, huwag na ako magsalita, parang ganyan, di ba? Mm-hmm. So, parang natatakot tayo na parang baka mabash tayo, parang ganyan because, ikaw is, ito yung direction nila, pero ikaw parang medyo ka lumiliko, parang ganyan, di ba? Pero kung ikaw naman, itong daan naman na to, is yung pagliko mo, is alam mo na mas makakabuti to, then, sabihin mo. Huwag kang matakot. Kasi the more na hindi ka magsasalita, hindi ka magte-take ng action, kasama ka rin doon sa mga walang boses na hindi rin nabigyan ng education. So, nananawagan ako doon sa mga kababaihan na nabigyan ng pagkakataon, na mabigyan ng education, knowledge, information, and everything, right? Lalo na ngayon sa mga sa work sector, no? Kahit saan nga organization na part ka. Speak your mind, take action, no? Maging boses ka nung mga hindi naglalakas ng loob o walang lakas ng loob
para sabihin din kung ano yung sa tingin nila is tama. Correct. So, yun lang. Hugot na hugot ako doon sa maging boses ka ng... maging boses ka ng mga mahihina. Makibaka, wag matakot. Gabriela, silang pala talaga. Ako pala Boses talaga ng mga yun. ka-sisters. Okay, so on my... to conclude everything, let's be proactive. Yun yung perfect term natin din eh. Proactive. Para do sa mga to sum everything up. Then, I'll just impart this to everyone that behind every great woman is another great woman. Wow. And this life is our pursuit. Always remember that this life, mga ka-sisters, this life is our pursuit to our greater good. So, happy Women's Month to all na mga ka-sisters natin dyan. Ngayon yung month na sineselebrate natin ang mga achievements ng mga at saka achievements ng mga women na magaling mag-influence hindi lang sa iilan kung hindi sa mas nakakarami. And tama si Checo, yung for the greater good talaga. Yan. So na si Stephen. Nandiyan ba siya? Batiin natin daw yung mga nanonood. Yes, oo nga. Andiyan ba si Stephen? Oy, andiyan si Mars Nympha Baltasar. Hello. Hello. Talagang pinili mo lang best yung sinibabati mo. Hindi kasi, Hindi mo mabasahin laging tulog yan eh. Laging tulog yan si Mars Nympha eh. Gabriela din yan. Yan. Nakakapagtaka ka, hindi nagko-comment eh. Baka inaantok Nakakatulog na. Hindi, si iba pa nanonood. Si Menchi. Yes. Si Dexter. Yan yung mga natin. Mga anong tawag dyan? Regular Oo nga audience. eh. Si Justin, si Ligaw, si Belle, si Apple, si Sel, Ferlen, Romel Litan, tsaka si Nympha. So, karamihan taga BCC. Hi, BCC! Actually, si Hello. and ano pa nga siya, Ha? Happy nag-message Women's pa siya, Month. puso, ganun, parang smiley na heart. Ayan. Feeling ko nauuwi na Tapos, naman yung audio niya. Since nandito naman na tayo sa... Hindi, since nandito naman tayo sa pasasalamat, ayan si Nympha, sabi nga rin ni Nympha, just came from John Behars. Okay. Actually, yan nga yung kasama sa atin let's natin. pray So, dun sa... Condolence. Condolences. so, a moment of, prayer will be appreciated by John Behar's family and friends. She's a dear friend to most of us, no? All of us na kabatch niya sa MIST, American Science. And andoon tayo at nakikisa through our prayers, no? May she rest in peace. Also, thank you so much, sisters, for all of your support, for going, listening with us, discussing with us, yung ganyan. And yun na nga, thank you kana Menchi. Si Menchi simula pa lang may papuso na siya kagad. Thank you so much, sisters Raquel, Matthew, Checo, Judy. Thank you. Thank you so much kasi Judy, get well. Hindi kasi si Mama, wait lang, di pa ako patsasalamat to. Kasi si Mama was confined for almost 2 weeks, no? And thank you so much for the support, sisters, because if not through your prayers, your moral support, it could have been even more challenging to go through it all. No? Mama, thank God at she has already been discharged. So thank you at sa suporta. And another thing is, I think... Ay, tita, pagaling tayo, palakas. Ayan, sinasabi ko nga sa kanya yan. Si Raquel na ang kanyang bagong anak, ako ay ampon. Tapos, ang tawag dito, si Erwin is ang isa nating kaklase. Si Erwin ay nag-birthday nung March 1st. Happy birthday, Erwin. Happy birthday, Erwin. Birthday. Ayan. Dapat magkaroon na rin tayo ng ganong klase ng alokbati portion. Sa mga sisters natin ng mga nag-birthday dyan. Ganyan. Thank you, Nympha. Malakas Thank sa'yo you for si the well wishes. Erwin. Siya lang binati mo. Happy birthday. Kasi ka-March natin.
O ka-March. And speaking of Kamarch, so thank you so much, sisters. Next week would be my living eulogy portion because that's my birth. March is my birth month. So ayan, and same with another sister, pero let's magkakaalaman tayo by next week. But for next week, it's going to be my living eulogy. Hope to see you guys there. Kung may gusto kayong sabihin na maganda, comment nyo lang. Kung hindi maganda, PM. PM nyo lang. I-PM nyo na lang sa akin. Don't worry, I won't take offense. So, thank you. Tignan ko nga kung kaya ko magsalita ng merong camera. So, thank you so much. Thank you, everyone. It's already our, 13th episode from the time that we started. So, we've 13 episode of season 1. Kailangan ko i-emphasize yung season 1 because eventually, guys, we'll keep you posted. But for now, thank you, everyone. George, thank you so much for all the support. George. Thanks, George. Thank you, George. Thank you. Don't forget to follow us, Midlife Crisis Facebook, YouTube, Spotify. and our Spotify. Of course. Thank you. Good night, everyone. Thank you. Enjoy the week. Julie, pagaling ka, Tagal mo Julie. mag-good night. Bye. Bye. Enjoy the week. Happy Women's Month. Happy Women's Month.